ready to help or support others. Yan. Pag sinabi natin ang tao ay available, ang ibig sabihin niyan, siya po ay nandyan, nakikita natin. Kaya laging nakahandang tumulong o sumuporta sa iba. An available person is someone who is approachable. Yan, madaling lapitan. Mahirap hanapin. Hindi po mahal. Madali siyang lapitan, maasahan, and he is willing to give their time and attention to those in need. Yan. At sinasabi din po, mga kapatid, yung salitang availability, sabi availability is being willing to adjust our own schedule, agenda, and plans to meet the right desires of God and others. Ito yung sinasabi na nakahanda siya i-adjust yung kanyang mga agenda, yung kanyang mga schedule, yung kanyang mga plano, na para lang mayangkog doon sa oras na dapat niya ilaan sa Panginoon. Okay, kaya pag sinabi pong available tayo, kasi tayo po ang may hawak ng ating oras. Tayo po ang nagdidesisyon ng ating mga priority. Diba sa isang linggo, yung tatrabahuhin mo, alam mo na yan. Alam mo kung kailan ka may pasok. Alam mo kung kailan ka maglalabas sa mga nanay natin. Alam mo kung kailan may extra. Diba? Naka-schedule naman po lahat yan eh. Either for month, or year, or for kahit na sa araw na ito. So tayo po ang may hawak ng ating mga schedule. Ngayon, pag sinabi mo available ka lagi sa Panginoon, ikaw din po ang masusunod kung ano yung ipapriority mo. Diba? So it makes personal priorities secondary to the needs of God and others. It is to reflect God's priorities, so we are always available to Him and others when we are serving. Yung pinasa po natin, mga kapatid, kanina sa Isaiah, na ang sinasabi ay, narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, "Whom shall I send, and who will go for us?" So, sino ang magpapahayag para sa atin? Tingnan ninyo ang sagot, mga kapatid, ni Isaiah. Ano ang sabi niya? Sumagot ako. At ang sabi niya, narito po ako ang inyong isugo. So yung salitang narito ako, ibig sabihin, presence niya. Nakaharap siya sa Panginoon. At pinrayority niya na sundin yung salita ng ating Panginoon o yung gusto ng Panginoon mangyari sa Kanya. Kaya pag tayo po sa paglilingkod namin sa Diyos, napaka-importante, mga kapatid, na lagi po tayong available. Lagi natin sinasabi sa Panginoon, "Lord, here am I." Pag-araw ng Sunday, available po tayo pumunta sa church. Pag-araw ng prayer meeting, available tayo na pumunta sa prayer meeting. Sa mga panahon, kailangan tayo ng Diyos. O kailangan natin magpalakas. No? Sasabihin natin lagi sa Panginoon, "Lord, here am I. Use me. Here am I am willing to pray. I am willing to give. I am willing to give my talent, my life, and everything for you because I love you." Pagmahal mo ang Panginoon, siyempre, lagi tayong available sa presensya po ng ating Panginoon. And availability is all about readiness to put God first. Nakahanda kang laging unahin ang Panginoon, no, hindi lang sa theory, but in action. Kailangan mo merong gawa, hindi lang sinasabi natin. Sabi nga ng isang kasabihan, action speaks louder than words. Kahit anong ganda ng sinasabi mo, kahit anong ganda ng pinapangako mo, pero kung hindi po yan nakikita sa ating mga gawa, hindi may sasakatuparan na maibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. So availability, it is an attitude. It is a state of mind. Kalagayan ng isip, state of the heart, kalagayan ng puso. And in the Bible, the great prophet Isaiah answered his own calling, and he said, "Here I am, Lord, send me." Binanggit ko kanina kalagayan po ng isip at kalagayan ng puso. Pag tayo po ay willing na gumawa ng isang bagay, siyempre ginugusto po yan at pinapasyahan natin sa ating mga pag-iisip. Hindi ka gagawa ng isang bagay na hindi mo alam. At mahirap pagawain ng tao nang siya po ay pinilit lang, pinwersa lang. O kaya sinasabi natin, kahayaan kasi, "Pastor, hindi ako magsimba." Parang ganoon. Maraming dahilan, mga kapatid. So importante na kumbinsido ka na yung gagawin mo ay hindi po mauuwi sa walang kapuluhan. At nais kong sabihin,
inyo, anumang bagay na gagawin mo sa Panginoon, anumang bagay na ibibigay mo sa Panginoon, wala kang talo. Kaya dapat kumbinsido tayo, Lord, ang gagawin ko'y para sa'yo. That's why I'm making myself available. Pero hindi lang isip, kalagayan din po ng puso. Whatsoever you do it heartily. Hindi para sa tao, hindi ang sabi, kundi para sa Panginoon. Eh, yung mga naglalaro ng basketball, yung gilas, ano po ang sinisigaw? Puso! Bola ang hawak, mga kapatid. Ang sinisigaw, puso. Kasi kahit na ng basketball lang yan, kahit na yan ay simpleng paglalaro lang, mga kapatid, kung hindi mo haluan ng puso, kahit gaano ka kagaling, mga kapatid, kahit gaano ka kalakas, kung walang pusong ilalagay sa ginagawa mo, hindi magiging the best ang performance mo. Kaya sinasabi na kapag tayo available, kalagayan po ng puso yan, na ang puso natin ay talagang nasa gawain ng Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon ang iyong puso. So ang kayamanan natin ay ang paglilingkod sa Panginoon. Yan ang pinakamahalaga sa atin. Nandoon ang puso natin. Nandoon sa prayer meeting. Nandoon sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Nandoon sa gawain ng Panginoon. Kaya hindi tayo nangihinayang kahit nag-service tayo kaninang umaga. Nandito tayo. Bakit po, mga kapatid? Kasi ang puso natin nasa pagpupuri, nasa gawain ng Panginoon. At wala tayong pinahinayangan na lahat tayo narito para magpuri sa Panginoon. And we make ourselves available to the Lord this afternoon. Sabi nga ng isang sabihan, God does not ask about our ability or our inability, but about our availability. Hindi niya hinihingi ang ating abilidad o ang ating kakulangan sa abilidad. Ang hinihingi niya, mga kapatid, yung gusto natin at available po ang ating mga sarili. Kasi kahit anong talento meron ka, kahit anong meron ka na maibibigay mo sa Panginoon, kung hindi ka naman available at busy ka sa ibang mga bagay, wala rin makukuha ang Panginoon sa atin. At lagi natin tandaan, lahat naman na maibibigay natin sa Panginoon, kahit talento, anumang bagay yan, kahit pera, kahit lakas, kahit panahon, yan naman ay nanggaling sa Panginoon. Kaya hindi problema kung anong abilidad mo, kung anong oras mo, kung anong kaya mong gawin. Ang gusto lang ng Panginoon, sabihin mo sa Kanya, you are available. At sabihin mo sa Kanya, katulad ng sinabi ni Isaiah, Lord, here am I, send me. Magagaling. Maraming tao, mga kapatid, na kapag inisip mo, kung magpapagamit sa Panginoon, talagang grabe yung accomplishment sa gawain ng Panginoon. Kasi nakikita nila, ang galing nilang umawit, ang galing nilang mangaral, meron silang resources, meron silang kakayanan, pero bakit hindi mo magamit? Ano ang problema? Kasi pag hinanap mo, wala sa church, nandoon sa labas, doon nagpapagamit. Walang availability, mga kapatid. Kaya importante po sa ating mga anak ng Diyos, lagi tayong available. Pastor, may trabaho. Pastor, may exam pastor, ang daming gawain sa bahay. Pastor, santang baking labahan Ang dami po natin iisipin na dapat natin gawin. Pero ang pinaka-importante, hindi naman talaga yan. Merong importante na pinakamahalaga. Gaya nga ng sinabi niya kay Mary, kay Martha. Sabi niya, kapatid ko, pastor, sabi niya, Panginoon, kapatid ko. Hirap na hirap kong gumawa rin sa kusina. Di ba alam natin yung istorya? Nagbabible study, si Mary nakaupo sa pata ng Panginoon, nakatawa, nakikinig. Samantala yung kapatid na, busy rin sa kusina, nagluluto kung ano-ano mga ginagawa. So nagreklamo siya dahil kaibigan niya si Jesus Christ, sabi niya, kapatid, hindi man naman tinutulungan. Yan ang sinabi natin, lalo na pag-anniversary, maraming busy sa kung ano-ano mga bagay, busy sa paghahanda. Hindi po masama yan, mga kapatid, pero merong oras na siya ang importante, siya ang pinakamahalaga. At yun po yung time na makinig sa salita ng Panginoon na dapat available sila sa ganoong pagkakataon na umupo at makinig sa pangangaral ng salita ng Panginoon bago ang lahat, mga kapatid. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pinili niya yung isang bagay na hindi mawawala sa Kanya,
ninyo laging unahin ang gawain ng Panginoon, pinipili mo ang isang bagay na hindi mawawala sa iyo. Hallelujah. Sa pagsabi ng kasabihan ni Robert Collier, desire is proof of the availability. Ang katunayan daw na ang tao ay talagang gustong-gusto niya, ang pinakapreba, available po yung sarili niya. Gustong-gusto ko, pastor, mag-fasting eh. Pero wala siya rin sa fasting eh. Gusto ko, pastor, magpagami sa gawain ng Panginoon, pero wala siya rin sa outreach. Gusto ko magbigay, pastor, kaya lang, pag umigot na yung offering, naiihi ako. Maraming ganyan eh. Nakakaihi rin ang offering eh. Maraming tao sa CR pag may offering na. Biro lang po yung totoo yun. Malaya sa section 1 Cavite. Pero lagi natin tandaan ang katunayan na talagang gusto mo, ang pinaka-prema niyan, available ka na gawain ng ating Panginoon. So sabi ni Isaiah, "Here am I, send me." Nung si Moses po kinausap ng Panginoon sa Exodus chapter 3 verse 4 and 5, when the Lord saw that he had gone over to look, God called to him from within the bush. Ang sabi ng Panginoon, "Moses, Moses." And Moses said, "Here I am." Hindi siya tumakbo, hindi siya natakot. Hindi siya nagtanong ng kung ano. Kasi alam niya, ang tumatawag sa kanya, ang Panginoon. Pag alam mong tinatawag ka ng Panginoon, huwag ka nang magkatubiling sumagot. Available po ako, Lord. Here am I. Kung tinawag ng Panginoon si Samuel sa 1 Samuel chapter 3, verse 10 to 10, verse 4 to 10, then the Lord called Samuel, and Samuel answered, "Here I am, Lord." Alam niyo mamaya ang Panginoon po'y mananawagan sa atin. Pentecost Sunday, magbubuhos po siya ng Espiritu sa bawat isa sa atin. Kung kayo matagal na hindi nagsasalita ng iba't ibang wika, ang araw na ito itinakda ng Panginoon para muli natin tanggapin ang Espiritu sa atin. Ang araw na ito itinakda ng Panginoon para sa mga first time natatahanan ng Espiritu ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos, mga kapatid, ay hindi po mahirap bumaba sa ating kalagitnaan. Ang importante lang, mga kapatid, ilapit natin yung sarili natin sa Panginoon. Buksan natin yung puso natin sa Panginoon. Pag ang preacher ay nagtawag, hallelujah, kailangan available ka dyan. Nandyan ka kasi bababa ang Espiritu ng Panginoon. Just say to the Lord, "Lord, here I am." I-available mo ang iyong sarili, ang iyong ulo, ang iyong paa, ang buong katawan mo, ibigay mo sa Panginoon at tingnan mo kung anong gagawin ng Diyos sa iyo. Paglabas mo sa auditorium na ito, you will become a new creature. Palakpakan natin ang Panginoon. Matthew chapter 1, at ang sabi ng Panginoon, He called out to them, "Come, follow me." And the Bible says, they immediately left their nets and followed Him. Nung tinawag sila ng Panginoon, "Halika, sumunod kayo sa akin." Ang sabi ng Biblia, iniwan nila ang lahat ng kanilang mga lambat. Iniwan nila ang kanilang trabaho. Sumunod lang sila sa Panginoon. Wala namang sinabi ang Panginoon kung anong gagawin sa kanila. Kung payayamanin ba sila kung ano. Ang sabi lang ng Panginoon, "I will make you fishers of men." Sumunod sila sa tawag ng Panginoon. Minsan kasi pag susunod tayo sa Panginoon, parang hinahanap natin kung ano ba yung gagawin ng Panginoon sa atin. Para magkulang na lang tanongin natin ang Panginoon, "Lord, magkano bang kalakaran dyan? Magkano bang bigayan dyan? Ano bang mapapala namin dyan?" Ang tumatawag po ay Diyos, mga kapatid. Kung may mga naglilingkod sa gobyerno, ang gaganda ng mga sweldo, ang gaganda ng mga benefit, ang lalaki ng mga blessing, hindi lang gobyerno ang pinaglilingkuran natin, nagtatrabaho tayo sa Panginoon. Hallelujah! Kapag para sa Panginoon, hallelujah! Walang hindi
tayo available. Diba? Minsan, pagka mga gawain pang pulpito, dahil nakikita tayo, pwede tayo palakpakan, marinig yung boses natin, hangaan tayo, tingnan tayo sa itaas. Medyo maganda-ganda ang dating, sino ba namang tatanggi dyan? Kung maganda ang boses ko, may talaga kakanta ako sa wall, talaga magbabakap ako. Masarap kaming available ng sarili natin sa mga gawain sa church na nakikita tayo, na-recognize, napapalakpakan. Sabi nga sa youth camp, bago tayo humawak ng microphone, hawakan daw muna natin yung walis. Hawakan muna natin yung basahan, mga kapatid. Bago tayo umakyat sa pulpito, bisitahin muna natin yung CR. Kaya salamat sa mga estudyante natin na naging mga pastors, yung mga yan, bihasang maglinis ng CR yan. Bakit? Sa work job, mga kapatid, dadaan ka sa CR. Gusto ko magpastor, pero ang hawak ko, yung pampompa ng paratong CR. Kasi training po yan, mga kapatid, na wala kang pipiliing trabaho pagdating sa gawain ng Panginoon. Pastor Dennis, bilhin mo sa pagpapakababa ng espiritu ng pastor natin. Kahit anong init ang araw, mga kapatid, nag-guide po yan sa pagi. Yan, may mga pastors tayo, mga pastors na. Pero hindi na sinasabing pastor ako, hindi ako pwedeng mag-parking boys. Tatabutan nyo ng bariya kahit paano. Joke lang, mga kapatid. Pero nakikita ko, di ba mga trabaho na hindi pang pulpito? Pero dahil paglilingkod sa Panginoon, walang pinipili. Sana tayo rin ng mga membro, pagdating sa church, available ako pastor, maglinis ng CR, available ako pastor, maglampaso ng sahig. Available ako pastor, umakyat sa kisame, para gawin ang bulong na kisame natin sa itaas. Maraming trabaho sa church, mga kapatid. Diba? Ang kailangan lang, sino ang available na pwedeng magtrabaho? Iwanan na natin yan, maraming tatamaan dyan. Alam niyo nung tinawag ng Panginoon si Mary, nananay-nanayan niya yung anak ating Panginoon. Sabi niya sa Lucas chapter 1 verse 13, ang sagot po ni Mary, nung siya po pagdadalang hintao, ipapanganak ang Misaya at dadaan sa kanya. Meron siyang boyfriend na nakalaan siya ikasal. Isang malaking kadusta, alam bigla siyang mabuntis na hindi naman si Joseph. Malaking problema yun eh. Pala niyo ba, maganda yung pinapatrabaho ng Panginoon kay Mary nung kinausap sa ni Gabriel na ikaw ay makakanak ng isang lalaki pero hindi boyfriend mo ang tatay. At saka hindi pa naman pwede kasi hindi pa naman sila magkasawa. Maraming question doon, maraming tanong doon. Nakalaan siya sa kahihiya, maraming pwedeng problema ang harapin. At gaano kasarap magdala ng isang sanggol na palalakihin mo, mamahalin mo, tapos bandang huli, makikita mo ipapako doon sa krus. Mahihirapan, apin. O kayong mga nanay, bakit na nilang kantinan yung mga anak, gaano kasakit mo sa dibdib? Pinili si Mary, pero ang sabi sa kanya, sinasabi natin, bukod kang pinagpala sa babaeng natin. Ang pagpapala doon, puro hirap yun, mga kapatid. Pero pag para sa Panginoon, mga kapatid, alam niyo, sabi ni Mary, sabi niya, I am the Lord's servant. And Mary answered, may your word to me be fulfilled. I am willing, Lord. I am available, Lord. Here am I. Use me. Kahit gaano kahirap, kahit gaano karaming problema yan, yung trabaho yan, gamitin mo ako, Panginoon. Hallelujah. Minsan nanawagan si Ezekiel sa chapter 22 verse 30. Sabi niya, I look for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land, so I would not have to destroy it. But I found no one. Alam niyo po, susumpain at parusahan ng Panginoon ang Jerusalem sa kanilang kasalanan. And God is looking for an intercessor. Ako'y naghahanap kung sino sa kanila ang magtatayo ng pader at tatayo sa harapan ko
sabi niya, wala akong nakita. Hindi gigibayin ng Panginoon, hindi parusahan ng Panginoon ang Jerusalem. Ang kailangan lang merong isang tatayo sa pagitan at gagamitin po niya. At yung po ang tinatawag nating intercessor. Ang tema natin is because of souls. Alam niyo po, ang tao nakalaan sa kapahamakan. Ang tao kapag namatay, may impyerno. Doon sa youth camp, pinakita po ni Sergio, ilang kaluluwa ang namamatay ng walang Kristo. Pero mga kapatid, nangangailangan po ng isang tatayo, magsasalita, mangangaral, at magsasabi, Lord, I am available. Sabi ng Romans chapter 10 verse 14 to 15, how then can they call on the one they have not believed in? Paano nga naman silang tatawag doon sa hindi nila sinampalatayanan? Dati tayo unbeliever, paano tayo tatawag sa Diyos na hindi naman natin sinampalatayanan yung totoong Diyos? And how can they believe in the one of whom they have not heard? At paano naman sinagsasampalataya kung hindi naman nila narinig? And the last question is this, mga kapatid. And how can they hear without someone preaching to them? Mga ngaral, magsasalita, magsasabi ng kabutihan ng Panginoon, ng kaligtasan, magsishare mga kapatid. At tandaan po natin, wala din sa man ditong naligtas na hindi po pinag-aralan o somebody invited you, somebody shared with you. Diba? Walang naligtas dito na walang nag-available para manalangin mga kapatid. Bunga po tayo ng mga taong nagsabi sa Panginoon, Lord, narito ako, gamitin mo ako para maligtas yung kapitbahay ko, yung ka-office mate ko, yung kamag-anak ko. At salamat mga kapatid, ngayong tayo po'y nagtatamasa ng kaligtasan ito. Ang Diyos po'y nananawagan, sana, because of souls, tayo rin po ang tatayo at magsasabing, Lord, I am willing, I am available. Kasi wala po magiging available sa gawain ng Panginoon, walang maliligtas. Last na lang mga kapatid. Sa Lucas chapter 14 verse 18 to 20, meron pong panawagan ng Panginoon. Yung sinasabi rito sa parables na ito, aganda ng isang malaking piging, isang malaking kain, at nagpadala ng mga mag-iimbita. Pero yung mga iimbitahan, ito po ang sabi nila, they all alike began to make excuses. Sabi ng isa, bumili ako ng bukid at titingnan ko, pero binili na raw niya. Saan ka nakakita? Binili mo na. Binili mo na, nakamo pa ng titingnan. Diba? So please excuse me. At ang pa naman nagsabi, bumili ako ng 5 yoke of oxen at pararoon ako para subukan. Kapatid, pero doon pala natitignan. At ang sabi ng isa, okay, and still another said, I just got married, so I can't come. Bago kasal ako, hindi ako makakarating. Ito yung mga tao na talagang iniimbitahan ng Panginoon. Alam natin ang istorya, mga kapatid. Yan po'y pag-iimbita para tanggapin yung kaligtasan ng Panginoon. Hallelujah. Ang bawat isa po sa atin, patuloy na inaanyayahan, iniimbitahan ng Panginoon para sa malaking pagpapala, para sa isang malaking piging, para sa isang malaking okasyon. Hallelujah, na alam natin, kakaharapin natin. Maliit lang na ilustrasyon pero nagpapakita na maraming tao ang patuloy na hindi available tanggapin ang pagpapala ng Panginoon. And last mga kapatid, sa Lucas chapter 1 verse 7, in those days, a decree went out from Emperor Augustus that all the wards should be registered. Joseph also went from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to the city of David called Bethlehem. While they were there, the time came for her to deliver her child, and she gave birth to her firstborn son.
and wrapped him in bands of cloth and laid him in a manger because there was no place for them in the inn. Walang available na kwarto para tuluyan ng Panginoon o ni Mary at saka ni Joseph at ipanganak ang ating Panginoon. Kaya saan po sila napunta? Doon po sa kulungan ng mga hayop. Hindi po sa ospital, hindi po sa bahay. Pero nakita niyo mga kapatid, hindi ospital ang kinatok ni Mary at saka ni Joseph. Hindi ba kayo nagtataka? Makakanak ka pero kinakatok mo pintuan ng mga bahay. Kasi hindi po mahirap ipanganak ang Mesiyas. Walang sumpa yun mga kapatid. Yung mga babae ngayon kapag nanganganak, nasa ilalim po yan ng sumpa ng kasalanan. Pero ang Panginoon hindi kailangan ng doktor, hindi kailangan ng midwife. Manganganak po yan ng maayos. Kaya ang kinakatok po mga kapatid ay bahay. Pero bawat bahay na katukin dahil punong-puno ng mga tao, panahon ng pag-rehistro ang sinasagot ng mga tao, sorry, walang kwarto para sa inyo. Di ba nakakalungkot mga kapatid? Kung pinanganak sana si Jesus Christ, kahit saan lugar, kahit sa isang simpleng bahay, ako'y naniniwala, yung bahay na yun kahit maliit, kahit gaano kaliit ang kwarto na yun mga kapatid, dadalawin yun ng mga angel. Ang liwanag ng bituin ay sisinag doon sa bahay na yun. Bakit? Ang ipapanganak ko ay Mesiyas. At ang sabi mga kapatid, mga anghel ay nag-aawitan, magkakaroon ng malaking seremonya na ang pagdiriwang na yun, hindi nagdadaluhan ng mga 3 hari o 3 pantas, mga kapatid, sorry, kundi dadaluhan ng presensya ng Panginoon. Pero sarado ang pintuan. Walang lugar, walang puwang, walang available na kwarto. Ang Panginoon po kumakatok sa ating mga puso. Lagi siyang kumakatok, mga kapatid, anak. Papasukin mo naman ako. Huwag naman puro trabaho. Anak, bigyan mo naman ako ng buhang. Huwag naman puro pang pamilya ng estilo. Ang gawain po ng Panginoon, kumakatok po sa atin yan. Laging bakante, mga kapatid, pero wala tayong may sagot. Asama, lagi natin napapagin, sorry Lord, I'm busy. Sarado ang pintuan, pero alam mo ba, every time na magpagamit ka sa Panginoon, tayo kinatok ng Panginoon ang pintuan ng ating mga puso. Nung pinapasok natin ang Panginoon, hindi ba libo-libong mga anghel ang nag-aawitan? Kasi natuto tayo magsisi, lumapit tayo sa Panginoon. Yung bahay ni Zacchaeus, pagpasok ng ating Panginoon Jesus, ano ang sabi ng ating Panginoon? Tunay na ang kaligtasan ay pumasok sa sambahayan ito. Bakit? Ang pipapanganak ko sa loob ng bahay ay hindi tao. Ang ipapanganak ay tagapagligtas. Ang nag-aanyaya sa atin, ang ating Panginoon. Nawa, laging bukas ang ating puso, ang ating sarili, laging available na magpagamit po sa gawain ng ating Panginoon. Praise God. Tumayo tayo lahat, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Nawa, susunod na gawain. Bukas po ang ating puso para makinig sa pangaral ng salita ng Diyos. Bukas ang ating puso para tanggapin ang Espiritu ng ating Panginoon. Praise God.